Magandang buhay mga kaibon. Yan. Nagbabalik ang MBA Lope and Aviary. Kung bago nga dito sa aking YouTube channel ang MBA Lope and Aviary, please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Yan, for today's video, pag-usapan natin yung isang katanungan ng aking subscriber and follower dito sa aking channel. Ang katanungan niya kung tutubo pa raw ba ang tuka ng kanyang alagang parakeets kasi nga naputol ito. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan kung ano nga yung katanungan niya na kung tutubo nga yung tuka. Tapos papakita ko rin sa inyo yung mga bagong pababa ko na na mga painakay. Yan, dun sa aking Texas Clear Body na mga pares. Yan, meron akong dalawang pares na pinababa na yung kanilang mga inakay kasi meron na naman silang second class sa mga itlog, baka mabasag na, kaya kinuha ko na ililipat na natin sa aking flight cage dito sa malaking kulungan para doon na sila magpalaki. Yan, mamaya pag-usapan natin yan pagkatapos ng introng ito. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. MBA Loft Aviary, kaibigan mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Loft Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Loft Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa MBA Loft, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Loft Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Loft Aviary, MBA Loft Aviary, fly high. Yon, welcome back mga kaibon. Another day, another vlog. Yan, mamaya pag-uusapan na natin yan yung senaryo na kung tutubo pa ba yung tuka ng ating mga alagang parakeet. Yan, papakita ko na sa inyo yung mga bagong pababa ng ating mga inakay galing sa Texas Clear Body. Ayun mga kaibon, ito yung sinabi ko sa inyo kanina na mga harvest ko. Sa sa tatlong pair ko na Texas Clear Body. Yan, na nakapares sila sa white na follow. Yan, at saka yung dilaw na follow. Yung isang pares ko na Texas Clear Body, hindi pa nababa yung kanilang mga inakay. Meron silang dalawa. Ipapakita ko sa inyo yung dalawa pang anak nilang visual na Texas Clear Body. Yan, itong ito na to ay to, doon to sa dalawang pares ko na Texas Clear Body na ang pares nila ay white follow at saka yellow follow. Napansin nyo, tatlong visual na Texas Clear Body, tapos dalawang follow na white at sa dalawang dilaw. Maganda, solid na to. Mga kaibon.
tayong pababa ngayon, painakay. Basta ang ating mga alaga ay talagang tututukan natin sa pag-aalaga. Bigyan natin ng lagi ng masustansyang pagkain. Yan, at ipapalit nila yung magagandang anak nila. Yun ang iririgalo sa atin, yung mga magagandang anak nila. Yan, ito mga kaibon nyo, mga pababa ko. Papakita ko sa inyo yung dalawa pang mga inakay, hindi pa nababa. Pero visual yun, visual na Texas clear body. Yan, ilalagay ko na to sa sa flight cage para doon na sila magpalakas at magpalaki. Yan, hindi na sila kasya dito sa sa carrier Kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko muna dito pagka bagong baba nila, nilalagay ko muna dito sa carrier. Tapos pagka magulang-gulang na, nag-clear na yung kanilang mga tuka, nililipat ko na sila sa sa flight cage, sa malaking kulungan, at doon na sila magpapagulang. Yan, kasama ng mga iba nilang mga kasamang parakeets. Yan, lipatan natin to mga kaibon doon sa flight cage. Ayun mga kaibon, dito ko na sila ililipat. Yan, kasama to ng mga ibang breed ko na parakeets. Yan, iba't ibang mutation parakeet. Isasama ko na tong mga Texas clear body. Pasok ko na para dito na sila magpapagulang. Bubuksan na natin. Labas na, labas. Yun. Labas na. Dali, labas na. Labas, para dyan na kayo sa maluwag. Dalawa na lang. Ayan, mga kaibon, andito na sila. Dito na sila magpapatanda. Yan, magiging solid yung katawan na nila. Panibagong pakikisama. Ayan, mga kumakain na sila ng grits. Mamaya na ako magbibigay sa kanila ng ang kanilang favorite na seeds. Yeah, white millet ang ibinibigay ko sa kanila mamaya. Papakita ko sa inyo yung yung mga pababa ko pang rainbow. Ayun, kaibon, ito naman yung yung pababa ko naman na rainbow. Yan, itong 5 na to. Bali ang magulang nito, Muabe, yellow face Muabe rainbow. Tapos yung nanay nila ay dilute. Yan, 5. 6 mga itlog nila, 5 yung napisa. Hindi na napirtil yung isa. Pero okay na, mga solid naman. Yan. Yan, makikita mo talagang magaganda at makikinis yung kanilang mga anak. Yan, papakita ko yung magulang nito. At mayroon na namang itlog na naman at mabigyan ulit tayo ng maraming painakay. Yan. Basta lagi tayong tututukan yung ating mga alaga at lagi natin bibigyan ng mga pagkain at mga vitamins. Yan. Yun, may konting pagmamahal para pag mahal na mahal nga natin yung ating alaga, susuklian tayo ng maraming painakay ng ating mga alagang parakeets. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung magulang. Tapos yung kanina sabi ko yung isang pares na clear body, papakita ko sa inyo. Hindi pa yung bababa, siguro mga 1 linggo pa. Itong rainbow na to, hanggat hindi pa malinaw yung tuka. Ito kasi mapapansin nyo, brown pa yung tuka. Hindi ko pa pwedeng ilipat to sa flight cage kasi bubulihin lang to ng mga ibang kasama nila. Pagka medyo malinaw na, siguro mga 2 weeks ko munang ilalagay to sa dun sa aking maliit na cage. Pag nakita natin na malinaw na, ililipat ko na sila para hindi sila mabuli. Papakita ko sa inyo mga magulang nito. Wait lang. Ayan mga kaibon, ito yung magulang ng mga rainbow ko. Yan, ito yung yellow face Muabe. Yan, solid breeder ko yan. Tapos yung nanay, yung nasa loob ng nest box, ayan yung dilute.
white face dilute na blue, parang ano siya, light blue yung kulay niya. Yan. Check natin kung may itlog na. Kaibon, kakatok muna tayo para hindi siya mabulabog. Ayaw, wala pa. Kasi nakita ko nung nakarang araw, isang araw, nagme-mate na sila. Magbe-breed na naman yan. Kasi hindi na siya nababa yung pinaka-hen. Papansin nyo, ang ganda, solid yung yung tatay nila. Yan. Yung dilute galing din sa rainbow yun. Yung dilute na yun galing dun sa isang breeder ko, paanak na nila. Hindi naman sila hindi sila magkamag-anak or sa parehas lang mutation nila rainbow. So dilute lang ang lumabas doon. Ayan mga kaibon, ito pa yung yung isa ko bang breeder na white face, full body gray wing. Tapos ang pares niya lutino. Check natin kung may itlog na sila. Ito naman yung aabangan ko na parisan ko. Gusto ko magpalabas ng ng FBG na yellow face. Tok muna tayo. Siguro may itlog na rin to eh. Meron na nga, 5. Ayun, sarado na natin. Nakalima na sila. Ngayon siguro i-check ko yan isang linggo muna. I-check ko kung fertile nga yung mga kanila mga itlog. Pero sana mag 100% na fertile para makapagpalabas nga ng ng mutation na gusto ko. Yung isang parisan ko, yan, green naman. Yan, nasa siya, parehas na green series. Wala pa sila, bagong salang ko pa naman yan. Wala pa silang itlog. Yan. Pares ko naman yung rainbow naman. Yan, yung hen, yung naando sa dulo, galing din sa yun, sa mutation na rainbow. Yan. Split nga lang siya. Split sa rainbow. Ngayon, ibabalik ko siya sa rainbow para kung sakali magandang masubukan kong makapagpalabas nga ng magandang mutation. Yan. Galing din sa yan, sa rainbow, split nga lang. Yan, bagong salang rin yan. Ayan, yun yung hen. Tapos yung nasa baba yung kak. Ayan mga kaibon, ito yung rainbow. Yan, na palabas ko. Yan, mga bata pa, bababa lang to nung nakarang araw. Yan. Mga malilikot nga eh. Yan, pakita ko naman sa inyo yung yung isang pares ko na Texas clear body, hindi pa bumababa yung dalawang inakay. Ayan kaibon, ito yung sinabi ko sa inyo na isang Texas clear body ko. Yan, nakita nyo, nakadungaw na yung inakay nila. Yan, ito yung isang Texas clear body. Ang oparis na ito, white follow. Yan, check natin yung nila. Ayun, may itlog naman pala. May itlog na naman pala. Dapat wala, may alis ko na tong tong mga anak nila. Ayun yung nando sa dulo, yung dalawa. Isang linggo pa pwede ko na silang harvesting. Tapos ito yung isang yung mga itlog naman na to, second clutch na nila. Hindi na natin silipin yung itlog kasi baka ma-stress yung nanay. Yung sabi ko sa inyo na kapares dilaw. Tapos ito yung isa, yung nasa loob yung tatay. Texas clear body, ang kapares niya, white follow. May itlog na rin to, nasilipon na karang araw, meron na silang 6 na itlog. Sana fertile lahat, hindi ko pa naman nasisilip eh. Ayun, doon na tayo sa sa ating pag-uusapan mga kaibon. Yung
naputol yung tuka. Yan tayo, pag-usapan na natin yan. Ayun mga kaibon, yan, back to topic tayo. Yung katanungan ng isang aking subscriber. Yan, hindi ko napapangalanan si sir at sasagutin na lang natin yung katanungan niya. Tutubo pa ba ang naputol na tuka ng aking alagang parakeet? Yan, siyempre sir, may pag-asa pa po itong tumubo, pero depende ito sa ano yan, sa tindi ng pinsala or sa tindi ng pagkakaputol ng kanyang tuka. Siyempre ang tuka nga ng mga ibon ay gawa sa ano yan, keratin, parehong materialis nga sa ating mga kuko. Yan. Kung ano yung klase ng kuko natin, ganun din yung klase ng kanilang mga tuka. At tulad din ng mga ano yan, yung buhok ng tao, siyempre. Tutubo at tutubo pa rin talaga yan. Kung yung kuko nga natin na pinutulan natin, ni nail cutter, tumutubo. Ganun din yung sa kanila. Kaya may natural na kakayahan itong tumubo. Yan. At depende nga rin kung gaano katindi yung pinsala. Siyempre, kung maliit nga ang pagkaputol ay hindi nasira yung pinaka-base, nga yung tulad ng ugat. Yan, nanto ka, dahan-dahan itong tutubo. Siyempre, karaniwan ng umaabot to sa ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Yan, depende sa pinsala na pagkakaputol. Yan, siyempre, babalik yan sa normal pagka alambawa konti lang, hindi siya pinaka dulo, yung pinaka sagad na sa laman. Pag gano'n ang pagkakaputol na hindi sumagad, madali lang talaga, siguro mga isang linggo lang. Pero pag sobrang sagad, yan, tutubo pa rin po yan, pero siguro sabi natin mga isang buwan. At hindi siya talaga magiging normal yung tubo. Kanimitan pag tumubo, nagiging baluktot, bumabaluktot na. Kaya ang talagang pwede nating gawin, triman na lang natin, puputulan, dahan-dahan natin putulin yung pagkakabaluktot niya, unti-unti natin hanggang sa bumalik sa normal. Yan lang proseso. Talagang babantayan natin yung pagtubo. Wag natin isipin na hindi nga tutubo, kahit nasabihin natin sumagad na dun sa pinakabalat, tutubo pa rin po yan. Pero matagal na proseso at hindi siya masasabi natin normal na dati yung tuwid, ngayon baluktot, tayo na lang ang magtitrim. Yan. Tapos siyempre kung matagal ngang hindi tumubo, siyempre kung mahirapan nga siyang kumain, pwede natin siyang bigyan ng mga malalambot na pagkain tulad ng tinapay, yan pwede. Tapos itlog, yan, yung mga malalambot. Tapos pwede natin siyang gawin na soft food, yung pinagsama-samang mga gulay. Yan, i-ano natin siya, i-blender. Yan, yun ang pwede natin ibigay sa kanila. Bakit nga nangyayari yung ganyang senaryo, yung pagkakaputol? Yan, naging rin kasi yan dito sa akin, kaya sinishare ko rin dito sa aking ibunan. Na-experience ko yung ganyang pagkaputol ng kanilang tuka dahil nga rin sa pagkakagulat or pagiging stress ng ating mga ibon. Yan, example dito sa aking ibunan, nangyari yan. Bali, ang mutation nung akin ay Lutino. Ngayon, nagulat siya kasi may dumaang tao na kapitbahay namin, dumaan. Nagulat yung ibon, nabulabog. Edi nagbangga-bangga yung yung aking ibon sa cage. Bali, pa nga yun, single cage yun . Pinag-prepare ko sila. Siguro talagang nagulat dun sa dumaan, nabulabog, tapos lipad-lipad, tumama-tama hanggang tumama yung kanyang tuka. Napansin ko dumudugo na at nakita ko wala na nga yung tuka yun sa may ilalim. Ang naiwan yung dun sa unahan na tuka, yung pinakailalim
sumagad ang pagkakaputol. Nakita ko pa nga din sa may cage yung kaputol. Pinipilit kong tingnan kung talagang kung meron pang konting kabiyak, yung kabitak na yung pala sagad na sagad. Kaya ang ginawa ko, pinunasan ko lang siya ng tela. Dahan-dahan ko pinunasan hanggang sa tumigil yung dugo. At hinayaan ko ngayon, inobserbahan ko kung makakain nga siya. Nahihirapan talaga siyang kumain. Kaya ang binigay ko ay soft food. Yan, gumawa ko ng soft food sa kanya na yung nilagang itlog, tapos may carrots. May pang pa naman siya, may pang kuha pa naman siya yung sa unahan na tuka. Nakakakain siya dahan-dahan, tiyaga lang. Kasi pag binigyan natin ng seeds, hindi niya talaga ito mangunguya kasi yun yung pinambubukas nila, yung dalawang tuka, pinambubukas nila yan. Ngayon, nahihirapan yan na kumain pag yung isang tuka lang, kaya ang ibibigay natin soft food or nilagang itlog. Ngayon, nakagiling na, talagang kakainin na lang niya. Ngayon, umabot ng mahigit ka isang buwan yung pagkakatubo. Ngayon, yung pagkakatubo, baluktot, hindi dun sa normal na usual na nakikita natin na tuka na normal na magkadikit. Ngayon, bumaluktot yung pinakailalim. Ngayon, ginawa ko, advice din to ng isang kaibigan natin mag-iibon na taga Las Piñas, na itriman ko raw. Itriman ko yung tuka na bumaluktot. At yun, hanggang sa naging maayos naman, pero may konting baluktot pa rin. Hindi natin talaga maiwasan na gano'n. At nakakakaya na siya ng normal. Kaya yung katanungan ni Sir ay naisagot ko kagad na nangyari dun sa aking ibunan, sa aking ibon, na gano'n ay pwede pa rin talagang tumubo. Ngayon, dahil nga sabi ko, depende sa pagkakaputol. Kung naputol naman ay kalahati lang na hindi sa sumagad, may mga isang linggo lang yan, pansin niyo tutubo at tuwid pa. Normal yung tubo. Pero pag sumagad na kasama yung sa laman na nakadikit, yan, abutin ng isang buwan. Pero tutubo pa rin po. Yan, kaya mawalang pag-asa, tutubo pa rin po yan. Kaya ang iwasan na lang natin talagang mabulabog or stress ang ating mga ibon. Kung maaari, kung magpapakain nga tayo, dahan-dahan tayo sa pagkilos para Tsaka iwas natin sila sa mga predator. Kasi ayun yung mga number one na magugulat talaga sila. Kasi ang ating mga alagang parakeets talagang malilikot yan. Lalo na pag mga bata pa talagang magugulatin yan. Yun, mag-umpisa silang magugulatin. Ayun, mga kaibon, dun sa nagtanong, mga aking subscriber, sana nasagot ko yung inyong katanungan. Kung may mga tanong pa kayo na pwede kong masagot, pipilitin ko na magawa ng video. Yan, hanggang dito na lang mga kaibon ang ating topic, ang pagtubo nga ng naputol na tuka. Yan, hanggang sa muli mga kaibon, panibagong naman tayo, video na aking gagawin kung anong mga topic. Isi-share ko sa inyo para at least malaman nyo rin yung ginagawa ko dito sa aking ibon. Yan, hanggang dito na lang po mga kaibon at maraming salamat nga po sa inyong panonood. Please like, share, subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, ang MBA Loop and Aviary. Yan, pasubscribe na rin po at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na katulad nito. Yan, matagal ulit ako hindi nakapag-upload kasi dapat ang pag-upload ko ng video ay every 3 days. Ngayon, itong pagpasok ng Holy Week, medyo hindi tayo nakagawa ng content. Buti lang mayroong isang subscriber na nagtanong sa akin, ginawan ko na rin ng video para
may share ko rin sa mga ibang mag-iibon tulad ng mga newbie or bago sa pag-aalaga. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang pag-share ng video ito. Yan, happy breeding mga kaibon. NBA Love Taviare, fly high. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga? Sa parakeets at lovebirds, kami ang una. NBA Love Taviare, kaibigan mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. NBA Love Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. NBA Love Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa Membia Loft, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na